Hi everyone! Good morning! I have something to share. Supposedly sa Facebook ko siya i-share or sa IG. Pero, trip ko na i-share today. Bakit ba? So yeah, I think last month, nag-grocery si Hubby. Dun sa mga nakakaalam, or sa hindi nakakaalam, ang husband ko ang nag-grocery for us. Well, why? Number one, pang 1 month yung grocery namin. So, hindi ko talaga kakayanin yung ganun karaming groceries. And number 2, ever since naging mag-asawa kami, grocery is something that my husband loves to do. While I, on the other hand, would rather stay at home. So, mas productive ako sa ganun. Kasi I'm taking care of the kids, I homeschool, I also work. So, mas nag-work kami sa ganong klaseng sistema. And also, yung hobby ko is mas productive sa grocery kasi maliban sa naaalala niya kung saan ang nakalagay yung mga bagay-bagay, mas malinaw yung mata niya, mas malakas siya sa akin, mas practical kasi siya yung lumalabas talaga ng bahay. Andun na siya kasing lalabas pa ako. Hindi namin ever inisip na, ikaw yung lalaki. So, dapat macho-macho ka, nag-golf ka, naglalaro ka. Habang ako ang babae, dapat ako ang mag-grocery by all means. Kasi, mga babae dapat ang gumagawa niyan. I remember, yung teacher ng anak ko nung preschool, she told us na ang arte ko raw kasi gusto ko for 1 month lagi yung gatas ng anak ko, yung diaper ng anak ko. I mean, hindi naman sa kanya galing yung mga pinapamili ko, pero issue sa kanya na namimili ako ng good for a month. Well, I don't have to explain myself, but isa sa mga dahilan is because ayaw na ayaw kong nawawalan ako, lalo pa kung para sa anak ko. At wala siyang pakialam doon dahil hindi naman din siya ang bumili nun para sa akin, kasi may chikadorang nagkwento sa kanya. Pero hindi yan ang chika ko for today. Ang chika ko is actually what happened sa grocery last month. That time, may fracture pa yung husband ko, so pa siya, parang fast lane, kasi nga PWD siya technically. And meron siyang matanda na katabi, kasi nga seniors at PWD yung mga magkakatabi. Sabi niya, bakit ikaw ang nag-grocery at hindi ang asawa mo? Pero before that, actually, hindi niya naman pinansin nung una. Ang unang binanggit is, ginajudge nung matanda yung seasonings na binibili namin na dapat daw ay hindi na kami bumibili dahil nga hindi maganda sa katawan. Naiintindihan ko naman yun. Pero yun ang nag-work sa amin. Yun, hindi naman kami pinagbabawalan ng mga doktor namin. So, paano naman ako makikinig sa ibang random stranger? And I understand kung iba ang take din ng ibang tao. Pero you also have to respect what we're buying as well. And then, nag-comment din siya about other stuff na hindi na pinapakinggan ng asawa ko. So, nagpanting yung tenga ng asawa ko nung finally nilibak na niya yung ako na nananahimik rito sa bahay and ask, bakit ikaw ang nag-grocery at hindi ang misis mo? And alam nyo, napaisip ako, all of a sudden, naisip ko, wow, big deal pala talaga yun, no? Big deal pala talaga pag ang lalaki ay gumagawa ng mga bagay na feeling ng iba ay dapat trabaho ng mga babae. And at the same time, bakit naman ganun tayo mga babae? Feeling natin, ang trabahong pambabae ay pambabae lamang. Pero ginagawa din naman natin yung mga trabahong panlalaki. Sad lang na sa panahon ngayon na halos pantay naman na talaga ang babae at lalaki, may mga tao pa rin talagang nagja-judge sa mga nanay or kababaihan na hindi naging visible or hindi nagagawa yung tingin nilang dapat ay ginagawa ng isang normal na asawa o nanay. And supposedly, ipopost ko to na isusulat ko siya. Pero I guess, iba rin talaga yung feeling pag kwento talaga ng ganitong may reaction. But yeah, I just wanna say na it doesn't mean we are women and we are moms, we are wives, we're just trapped, or we can just do things na pang nanay lang, na pang asawa lang. And it doesn't mean na provider or lalaki or macho yung lalaki is hindi na sila pwedeng gumawa ng mga bagay na
originally, tayo ang gumagawa. Kung ano yung mag-work para sa couple, yun ang gawin natin. Kung ano yung mag-work at best setup, yun yung gawin natin. Saludo sa mga tao, sa mga tatay, sa mga kalalakihan na nag-grocery para sa mga asawa nila at para mas maging productive ang pamilya. Saludo sa mga tatay na hindi nahihiya o kinakahiya ang gumawa ng mga trabahong pambabae or stereotype nga, ika nga. Dahil wala silang pakialam sinasabi ng iba kasi ang mas mahalaga is kung ano yung nag-work para sa kanila. Ito yung best example nung video ko the other day or week about noise. Ang dami talagang may sat-sat, no? Ang daming nangingialam, ang daming may say sa buhay natin. But not everyone has a say. Not everyone is meant na pakinggan natin. We'll just waste our time, our energy, and our money trying to please people kung ganyan yung magiging basis natin na lahat na lang ng voice nagmamatter, lahat ng voice dapat pinapakinggan. No. Kami ng husband ko, whatever is productive for us, whatever is better in our situation, yun yung ginagrab namin. I am just so blessed na I have a husband who is very loving and he's spoiling me a lot and he's taking good care of me. Actually, the very reason na hindi ako ang nag-grocery is because I have fibromyalgia and hindi ako ganun kalakas para magbuhat or magtulak ng dala-dalawang cart. Imagine my husband, despite his fracture, is carrying or may bit-bit siyang dalawang cart. Kasi nga, good for 1 month yung grocery namin. And also, ang pinaka-reason talaga niyan is ayaw na ayaw ng husband ko na umaalis ako mag-isa. Mapa-check up, mapa-kahit ano, he's always with me. And so, kung mag-grocery ako at bubuntot lang din naman siya kasi ayaw niyang minamanyak ako or may umaaligid na iba sa akin or I'm not safe, hindi na yun practical. Kasi, doble na yung expenses nun. 2 na kaming kakain. At for alam ko na yun, na bit-bit na rin namin yung anak namin, mga anak namin because of that. Na for sure, ang dami rin ituturo sa grocery. So, siya yung best na ally or option. Kasi, napipigilan niya yung cravings niya while he's there. And at the same time, mas mabilis, mas efficient, at mas nasusunod niya yung listahan kumpara sa kung ako at ang mga bata ay kasama niya na for sure, hindi magiging ganun kabilis dahil nga sa may mga nakikita kaming hindi naman talaga kailangan. Pero para sabihing sumama pa kami sa grocery, shopping, or supermarket, just so walang sasabihin ng ibang tao sa asawa ko at tanggapin siya ng madlang people at hindi siya, ikutya dahil may fracture siya and yet siya yung nag-grocery. No. As long as the doctor approve na mag-grocery siya and we know kaya naman niya and we know na he's okay kasi nagbabayad naman siya sa mga baggers for tips and all. And again, ito yung best mamaya atakihin ako sa labas, sa puso and all. Pag may nangyari, ako lang mag-isa. So, yun talaga yung pinaka-practical. So, I hope this will also be a lesson for others na masyadong nakikinig sa napakaraming ingay. No, please, lalo na kung young married couples pa lang kayo, no. Don't listen to everyone. Just listen to what you and your spouse want and need and your children as well. Wala nang sense yung iba pang noise. Wala nang sense yung iba pang comments. I swear, ang pinaka-boring na pwede natin gawin ng mga kababaihan ay ang pumasa sa standards ng mga in-laws, ng mga friends, ng mga tao ng society. Wala na silang say sa buhay natin, lalo kung hindi naman sila ang nagpapakain sa atin. I'll see you again next time. God bless you. Bye!